Hello guys and welcome back again sa ating YouTube channel. So today, ito yung ating continuation sa ating episode, OFW. Usapang OFW, paano naging negosyante! So may ganun. Sa mga bago pa sa aking YouTube channel, please subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod. Continue. Okay na? So ano Ini yan? sa ini. Ano yung bago ka tumulong sa iba, Bago ka lumisa. tulungan mo yung sarili mo. Yes, that's very true. And yun yung realidad. Realidad talaga. Kailangan mamuhay tayo sa realidad ng buhay na napakasarap talagang tumulong. Lalo na kapag ang tutulungan mo is yung mga mahal mo. Pero ang pinaka the best lesson na siguro sa na-learn ko sa 48 years of existence. Oh, wow. Kailangan, Ngayon alam nyo ng edad niya. yes, 48 years old na siya. don't worry, Yes! lahat tayo tatanda. So, Don't worry, she's still single. yeah! Hindi, totoo yun. Napakasarap tumulong. Excuse me. Napakasarap tumulong, pero ang unang-unang dapat pala na tulungan mo is yung sarili mo muna. Kasi paano mo matutulungan Yung iba. yung mga taong mahal mo kung parang ano lang, uy, ano ba? Tingnan mo, ganyan tayo pag single. Maraming tumatawag, maraming nagchat. Oo. Samoy! Sige lang. Joke. Ano yun? Masarap tumulong ng parang matagalan. Paano ka tutulong kung yung source mo is napaka-limited? Oo, tama lang Diba? din sa inyo. Oo. Tama lang din sa'yo. So, ang mangyayari, tutulong ka ng tutulong, tapos ikaw, mangungutang ng mangungutang, madidrain ka ng madidrain, sa bandang huli, hindi ka na makakatulong. Kasi syempre, babalikan mo yung mga utang mo. So, ang pinakamaganda sa lahat, yung una, syempre, intindihin mo muna yung sarili mo bago mo intindihin yung iba. Kasi may mga instance na sa kakaintindi mo sa kanila, Kalimutan mo ng sarili mo. nakakalimutan mo na yung sarili mo, na huli mo na maiisip na kapag ikaw pala ang nawalan, wala nang tutulong sa'yo. Yung walang lilingon sa'yo, ni hindi ka na nga maalala kung, uy, kamusta ka na dyan? May kinakain ka pa ba? Yun ang pinakamasakit. Yun yung realidad ng Mm. buhay. Hindi naman yun totaling nangyayari sa lahat ng tao, pero Pero mas maganda na yung Pero most parang nangyayari advanced ka. yun sa mga OFW talaga. Oo. Na umuwi na Mostly, yung mga OFW kasi, na-overwhelm doon sa kinikita sa labas, na hindi naiisip, na yung pagtatrabaho sa labas is limited, may kontrata, may hangganan. Kaya tayo pumupunta doon na may kontrata, kasi na expiration yun. from the start, parang gusto nang i-explain or ipaalam sa atin or iparamdam sa atin na yung pagtatrabaho natin doon is hanggang 3 taon lang. So sa 3 taon na yun, or before matapos ang kontrata mo, whether ma-extend ka or hindi, dapat may naitabi ka para sa sarili mo. Kasi nga binigyan ka nga ng kontrata eh. Yung kontrata na yun, yun yung hangganan. So, kung ikaw, iniisip mo na, kaya ka nga umalis eh. Kaya ka nga nagsakripisyo sa labas, sa ibang bansa, para kahit papano, maiba yung takbo ng buhay mo. So, kung sa 3 taon na yun, kahit konti, wala kang naitabi para sa sarili mo, ano mangyayari sa'yo? Back to zero. Yes. Napakahirap. Tapos, kung naranasan mo na yung trabaho sa ibang bansa, alam mo, kahit gaano kagaan yung trabaho mo sa ibang bansa, alam mo talaga na napakahirap na nasa ibang bansa ka. Kasi hindi mo yan pamilya. Yes. Mahiya ka magpahinga. Tsaka Kung may sakit actually, ka, wala kang rights na parang tayong mga iba talaga Pilipino, pag sa ibang bansa ka. tayong mga Pilipino, hindi tayo mareklamo sa trabaho. Alam nyo kung anong pinakakalaban nyo sa ibang bansa? Stress, lungkot. Lalo na sa mga ganitong may mga special occasions. Sila dito sa Pilipinas, ang saya, ang daming handa.
Samantalang ikaw doon sa ibang bansa, yung ulam mo kung hindi sardinas, Itlog. yung mga tira-tira. So, ano ba ang dapat mong unang mahalin? Yung mga mahal mo ba sa buhay o yung sarili mo muna? Yun yung dapat talagang bago ka magdesisyon na lumabas ng Pilipinas or magtrabaho sa ibang bansa. Yun talaga yung dapat mong isipin. Kung mahal mo ang mga mahal mo, mahalin mo muna ang sarili mo para at least mabigyan mo sila ng long time na tulong, hindi lang temporary. Ba? Kasi tayo ay tumatanda o nagkakaedad. So, hindi naman habang buhay nasa abroad tayo, di ba? Hindi naman habang buhay hanggang 60 ka nandun ka. At hindi naman habang buhay, magustuhan ka ng amo mo. Hindi man habang buhay, wala kang sakit, di ba? Uncertain kasi yung yung work sa abroad. Hindi mo alam kung tatagal ka, hindi mo alam kung may sakit ka, hindi mo alam, bigla na lang may sakit ka pala, mapauwi ka, wala ka man lang ipon. So, kawawa tayo. So, yun yung tandaan natin, lalo na sa mga OFW na nakikinig. Yun talaga ang ating tandaan na magtabi talaga para sa atin. Na pag uwi natin, meron tayong kunting maipundar na mapalago natin ba? Mapalago natin, hindi yung babalik na naman tayo sa zero, tapos 45 ka na, 47 ka na, gusto mo na naman mag-abroad. So ano na, wala ka ng lakas. Ubos na yung energy mo, tapos yung anak mo, hindi mo naman tuloy. Kasi yun din ang naisip ko nung nag-abroad din ako. Paano na? Paano na kung yung anak mo ay nagdadalhin yung walang nakasama? Tapos parang pinalit mo na lang sa pera, yung ganun. So kailangan talaga yung kung baga may goal tayo, may pera man tayo o wala o may goal tayo na hanggang dito lang ako kasi gusto ko makasama yung anak ko sa mga ganitong mga years. So, yun. Ano pa ba? Mga mai-advise mo sa mga OFW na nakikinig. Ingatan nila yung sarili nila. Unang-una talaga, mahalin yung sarili nyo. Mahalin natin yung mga sarili natin bago natin mahalin yung iba. Kahit na sabihin, syempre, sa culture kasi natin, priority talaga natin yung pamilya natin. Pero kung talagang mahal natin ang pamilya natin, mahalin muna natin talaga ang sarili natin. Kasi paano na sila kung magkakasakit tayo? Paano na kung yung sarili natin yung sumuko na? 'Di ba? Mas nakakaawa sila kung tayo yung mauuna. True. So, yun ang pinaka-importante sa lahat ng bagay na dapat maisip ng OFW. Huwag niyong hayaang kumain ng sardinas lagi. Walang nutrients. Yes. Kumain kayo ng masustansya kasi kayo yung nagtatrabaho. Hindi na uso yung uunahin mo yung pamilya mo. Tapos ikaw magtitiis. Yung trabaho sa ibang bansa, actually, kayang-kaya natin yan. Ang pinakamahirap kung bakit maraming na-stress, maraming nagpapakamatay, maraming nagkakasakit, dahil pinapabayaan nila yung sarili nila. Nahayaan nila na kumbaga, magsusunuran sila sa mga desisyon ng iba. Bugbog ka na sa trabaho. Bugbog ka na sa trabaho, tapos hindi mo pa i-feed ng tama ang sarili mo. Sakit talaga ang maiuwi mo. So, buti sana kung lahat ng mga tinulungan mo, kapag nagkasakit ka, lilingunin ka nila kapag nagkasakit ka na. Ang daming nangyayaring ganun na OFW na nung panahon na nasa labas, parang todo yung tulong, todo yung bigay, halos gawing tatlo ang katawan para lang para lang ibigay lahat, para lang mabigyan ng kaginhawahan yung pamilya. Pero at the end of the day, nung si OFW umuwi, dahil nagkasakit, wala ng pera, wala ng mapasukan, ano ang nangyari? Doon ba sa lahat ng mga tinulungan niya, may lumingon ba? Di ba wala? Most. Hindi naman lahat. Pero most. Yun yung sad reality na dapat before ka magdesisyon na pumunta ng ibang bansa, isaalang-alang mo ang lahat, balansin mo ang lahat, at i-priority mo ang sarili mo. Huwag mong i-priority ang ibang tao. Sarili mo muna. Lalo kung may anak ka, i-priority mo yung sarili mo. Kasi yung pagmamahal mo sa sarili mo, naka-extend yan sa pagmamahal mo sa anak mo. Sa asawa mo. Kung may asawa. Walang asawa. Wala sa asawa, guys.